Purple Vote Campaign ang pantapat ng mga reproductive health advocate sa Team Patay at Team Buhay posters ng Simbahang Katoliko. Hihikayatin daw nila ang publiko na tangkilikin ang mga kandidatong sumusuporta sa pagpapatupad ng RH Law. Sa kabilang banda, itutuloy naman daw ng Simbahang Katoliko ang kampanya laban sa nasabing batas. May report si Jam Sisante. Kung ang ilang Catholic diocese may Team Buhay at Team Patay campaign, ang Reproductive Health o RH Advocates may Purple Vote campaign. Ang aming panawagan ay gamitin ng mamboboto ang reproductive health law position ng mga kandidato para sila ay iboto o hindi iboto. Ang purpose ng aming paglalabas ng mga pangalan ng mga anti-RH na kandidato ay upang automatically ay hindi sila isama ng mga botante doon sa mga pagpipilian nila. Pero bukod sa posisyon sa RH Law, magiging basihan sa ilalabas nilang listahan ng mga i-endorso ang posisyon ng mga kandidato sa ibang issue tulad ng Sin Tax Law at Freedom of Information Bill. Dismayado raw sila sa pansamantalang pagpigil ng Korte Suprema sa pagpapatupad ng RH Law dahil mauudlot ang pagbibigay ng RH services sa mga nangangailangan nito. Pag-aaralan daw ng ilang RH advocates ang posibleng paghain ng motion sa Korte Suprema para hilinging bawiin ng Korte ang inilabas nitong status quo anti-order na pumipigil sa pagpapatupad ng RH Law sa loob ng 4 na buwan. Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, magagamit nila ang 4 na buwan para paigtingin ang kampanya kontra RH Law. Ngayon nga, dumarami na ang nagpapaskil ng Team Buhay at Team Patay posters. Pinakahuli ang San Sebastian Cathedral sa Tarlac City. Team Buhay ang tawag ng simbahan sa mga kontra RH Law, habang Team Patay naman ang mga sumusuporta. Tinutuligsa ng simbahan ang batas dahil sa probisyong nag-oobliga sa gobyerno na magbigay ng reproductive health services at supplies tulad ng contraceptives sa mga nangangailangan. Kami nananalig na habang palapit ang eleksyon, mas umiigting itong adhikain at advokasya na ito. Jam Sisante, GMA News.